the sons of God. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder working power of the blood that calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. Once again, there is nothing stronger than the wonder working power of the blood. The blood that calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of love. Thank you, Jesus, that's what you are. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, that's what you are. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Minsan papurihan sabay na namin Panginoon. Panginoon, salamat sa mga pagyarihan ko na inusunod sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa Marasanda. Salamat sa iyong buhay. Inalin mo, Panginoon Jesus. We are forever grateful unto you, Panginoon, sa pagkikikaw ay nagligtas ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang aming tagapagligtas, manunubos, Panginoon, na nagbagong muli sa mga patay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan, o Panginoong Jesus. Jesus, 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 ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, ikaw ang aming tagumpay. Hallelujah, hallelujah. Amen. Napakadakila ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen. Hallelujah. Doon sa krus ng Kalbaryo, inalay ang kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Salamat sa kanyang banal na dugo, ipinahid sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo naririto. Hallelujah. Pwedeng maglingkod sa kanya, sa kanyang banal na harapan. Tinanggap tayong lahat, hallelujah, ng banal, mapagmahal, amen, at makapangyarihang Diyos Ama. Palakpakan natin siyang muli, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan at biyaya, Panginoon, dakilang pag-ibig sa amin. Hallelujah, kay Kristo Jesus. Dumako tayo sa panalangin. Ngayong gabi, panalangin natin, amen, ating mga pangangailangan sa Kanya, amen. Hallelujah, dumaing tayo, hallelujah, siya yung nakikinig, siya ang ating Jehovah Jireh, amen. Hallelujah, nakikita na niya ang ating mga pangangailangan. Panalangin din natin ang mga, hallelujah, mga kahilingan ng ating mga kapatiran, prayer request nila, kaligtasan ng kanilang mga mag-anak, amen. Patuloy natin iangat ang mga miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas, amen. Banggitin niyo kanilang mga pangalan, bawat pamilya representado rito, hallelujah, na sila'y maligtas, palayain ng Panginoon, baguhin, mga kasama nating naglilingkod sa Kanya rito. Ganun din halo na mga backsliders. Patuloy natin iangat si Christian Biangpo, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, si Joseph Santos, si Yuri Margalio. Ganun din ang mga nakakulong, si Brian San Agustina, Leggy Alarcon, Aladin Solang. Ganun din si Johnny Moya. Amen. Pati na ang kanilang mga pamilya. Patuloy natin panalangin ang may mga karamdaman. Hallelujah. Si Adelina Samudio, hallelujah, recovery sa stroke. Amen. Hallelujah. Ganun din si Annie Macandog, Lelen Gleo, Irina
Nardo Bautista, si Brother Jimenez Escobido, si Merly Dalipe, Sandre Yondanga, Leo Quintana, Danilo Paner, ganun din si Veronica Mallorca, yangat natin, amen, hallelujah, na komplikasyon sa puso, ganun din ang bawat may high blood pressure at diabetes. Panalangin natin si Brother Anton at Senny Layugan Sr., Alice Masechura, Brother Yung Pedroña, Jefferson Pascual, pati ng kanyang asawa, Sister May. Panalangin natin, amen, si Edwin de Guzman, palayain at pagalingin ng Panginoon, si Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, patuloy natin panalangin din, si Sister Linda na Inge, kompletong kagalingan sa kanya. Hallelujah, ganun din. Hallelujah, hallelujah, ang mga hallelujah, may cancer at tumor. Hallelujah, sa Rose Cruz. Panalangin natin patuloy si Sister Nida Paracel, yung malaluanan. Hallelujah, patuloy panalangin si Arnel Cansana, Adela Digman. Ganun din si Sister Michelle Olson, amen, sa Tempe, Arizona, USA. Asawa ni Pastor Mark Olson na breast cancer, amen, pagalingin, hallelujah, ng Panginoon. Hallelujah, patuloy na kalakasan kay Sister Regina Limpoco, hallelujah, magandang kalusugan. Ganun din panalangin na Sister Eunice Elegido, amen, kagalingan sa kanyang hallelujah, tuhod, amen, hallelujah, pagganun din, panalangin natin, amen, ang Punsalan family sa pagpanaw ng hallelujah ng nanay ni Sister Bernie Llamas. Panalangin natin si Sister Bernie, pagalingin na hallelujah ng lubusan ng Panginoon. Ganon din si Ira May Caracas mula sa epilepsy. Panalangin natin patuloy, amen, hallelujah, si hallelujah, mga pastor, asawa ng pastor na may mga karamdamang pagalingin, hallelujah, si Pastor Ricky at Emily Cordero sa Baguio City, Pastor Frank at Bina Benaventura, hallelujah, ganon din Pastor Tony Tino, Erning Villasis, Santi Malinaw, si Pastor Johnny Nainge, amen, ang puso niya, high blood pressure sa Marikina. Ganun din si Sister April Garcia, ibangon ng Panginoon mula sa stroke. Ganun din si Pastor Tom Payne sa Gallup City, New Mexico, USA. Hallelujah. Mga businesses, amen, mga kapatiran dito. This is Lorena, Lenlen, Vincent Christopher, Mark Goan, Jem at May, Gohol family, Joshua at Michelle, palaguin at pagtagumpin ng Panginoon para sa kanyang hallelujah, kaluwalhatian. Amen. Sino rito dumalo kayo, may pangangailangan sa inyong puso at buhay? Amen, nakikita ng Panginoon yan. Patuloy natin ipanalangin din. Of course, lalo ang ating si Brother Joseph Layugan, nasa PNP training. Ingatan ng Panginoon, palakalakasan at pagtagumpay sa kanya. Amen, ganun din, of course, ang daughter churches natin. Hallelujah, sa Cainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol. Ang Angono Church, si Pastor Ace at Grace de la Cruz sa Binangonan. Amen, si Pastor JM at May Mirasol. Ganun din ang bawat fellowship church natin sa mga bayan at lungsod dito sa Pilipinas, mula Hulo hanggang Aparig. Hallelujah, bigyan tayo ng maraming bunga ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan de Cepida. Panalangin natin sila at ang Mandaluyong Church. Ganun din, hallelujah, bawat district leader natin dito, lalo na ang Lucena City, naghahanda sa Bible Conference. Amen. Hindi bukas, susunod na Lunes. Ito ay maging maayos, ang lahat ng pangangailangan ay matagpo. Pero lalo na, amen, magbangon ng Panginoon na mamanggagawa, hallelujah, para maraming matanim na mga iglesia sa mga bayan at mga bansa. Panalangin din natin, of course, ang mga hallelujah, fellowship leader natin sa mga bansa, including Pastor Campbell at Sister Connie, hallelujah, sa Chandler, Arizona, USA, ang ating Mother Church. Amen. Ang leader ng fellowship natin sa buong mundo, si Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA. Ang mga misyonero natin, amen, hallelujah, sa Pilipino, nagpapagal sa Thailand, si Pastor Jun at Sieng Huko, Pastor Larry at Tisha Vaz, Pastor Marom at Rose Albina, Pastor Ceso Telen, Pastor Benji, ang kanilang pamilya, sa Laos, Pastor Ricky at Karen Paramio, Pastor Jonas at Ali Tapang, Pastor Gordon at Mary Porter, Pastor Sopa, amen, ganun din sa UAE, Pastor Abner de Cepida, Pastor Juvien, Peter at Pastor Nelson, ganun din si Pastor Omar, malaluan ang kanilang mga pamilya, amen, sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Arnelas at Pastor Sopa Fiuna, sa Indonesia, sa City of Medan, Pastor John and Janice Ramos, pati na ang mga nasa Jakarta. Panalangin natin ang Taiwan, si Pastor Julius at Mary Jane Setiar, Pastor Ray Robeliedo, ang kanyang pamilya. Ganun din ang mga magagawa natin sa Malaysia, sa Vietnam, amen. Panalangin natin ang Myanmar, Hong Kong, amen. Ganun din ang China at India, bilyong-bilyong kaluluwa naroroon. Panalangin natin ang Israel, hallelujah, makabalik na si Pastor Jonathan at Mel Pascua, hallelujah, sa pagpapadala ng Panginoon doon ng kapayapaan. Ganun din sa Ukraine,
matapos na ang gera, hallelujah, para maipangaral na ang Ebanghelyo. Pero panalangin natin, of course, ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga kababayan, sa pinakabata hanggang kay Presidente Bongbong Marcos, hallelujah, si Sara Duterte, hallelujah, mga government officials natin, pati mga pamilya nila, iligtasan ng Panginoon, hallelujah, palayain sa kanilang mga kasalanan para mapangunahan ang ating bansa na matuwid. Panalangin natin si Mayor Vico Soto, hallelujah, dito sa Pasig. Praise God. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Vince Baruel sa pananalangin. Tumawag tayo na may papurit pa sa salamat. O Diyos, napakabuti mo. Ikaw ang tumagpo ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Jehovah Jireh, patuloy mong dinggin ang mga panalangin ng iyong mga anak. Nananampalataya kami sa iyong kapangyarihan na gumawa ng mga himala sa puso ng aming mga pamilya, Panginoon, na hindi ligtas. Kahabagan niyo't palayain sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Panginoon, ganito ang mga backsliders, ang mga nakukulong, Panginoon, ang mga bansa, hallelujah, ikaw lamang ang pag-asa ng mga kaluluwa sa sanlibutan ito, Panginoong Jesus. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa mga kapatiran na may karamdaman. Pagalingin niyo silang lahat, mga pangalan na aming binanggit, sinasaway namin ang cancer, ang Panginoon, mga tumor, pinalalayas namin, kahit na ang diabetes, sakit sa kidney, Panginoon, na high blood pressure at diabetes, in the mighty name of Jesus, our great physician. Panginoon, hingan niyo kami at bigyan ng revival, bigyan niyo kami ng maraming ani ng kaluluwa, hindi lang dito sa Pilipinas, Panginoon, sa mga bansa. Tulungan niyo kami ngayong gabi, O Diyos, hallelujah, labasanda. Yes, so Panginoong makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, kami lumalapit, Panginoon, sa ingin may kababaang loob sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Lukuban ninyo kami, Panginoon, ninyong banal na Espiritu sa gabing ito. Buksan ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang aming maintindihan ang inyong salita na inyong gagamitin, Panginoon, Lord God, sa gabing ito. Kalooban niyo ang siyang masunod, Panginoon. Salitain, Panginoon, Lord God, ang inyong kalooban, Panginoon, Lord God. Anoint Pastor Mel, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ipamahayag ang inyong salita sa gabing ito, Panginoon. Muli, Panginoon, Lord God, nilalapit namin ang mga prayer request sa mga may sakit, Panginoon, sa mga backslider, sa mga pamilya ng bawat representante dito, Panginoon, na kayo ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, Lord God, kalooban niyo ang siyang masunod sa iglesyang ito, Panginoon, Lord God, ang buong bansa ng Pilipinas, Panginoon, Lord God, na kayo manguna, Panginoon, Lord God, na kayo, Panginoon, ang poprotekta, Panginoon, sa katotohanan sa bansang ito. Ganun din po, Panginoon, sa mga misyonaryo namin, Panginoon, na lalo pa po kami, Panginoon, Lord God, na magkaroon na mas marami pang bunga, Panginoon, at marami pang ani, Panginoon, na i-harvest, Panginoon, sa buong bansa at sa buong mundo, Panginoon. Muli, Panginoon, Lord God, magpapatuloy ang inyong kaharian sa bansang ito at sa buong mundo. At ang lahat ng ito, Panginoon, Lord God, ay aming pupurihin sa inyo at itataas sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang karapat-dapat sa lahat. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba, Diyos ang mapangyarihan sa lahat, sa pamagitan ng Jesus namin, Panginoon. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating amen, evening worship. Salamat kayo naririto. Magkamayan po tayo ngayong gabi habang inaawit natin. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas sa tigon, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hindi sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Palakpak ang iyong lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak, palakpak ang iyong kamay, itaas sa tigon, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Muli, welcome po sa The Door Christian Fellowship. Amen. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon at ngayong gabi, darako tayo sa ating announcement at mga paalala.
Tandaan po natin, every Sunday, meron po tayong gawain. Amen, Sunday morning, 8 a.m. po, nagbubukas ang ating iglesia para sa pananalangin. At 9 a.m. naman po, ang ating Sunday school. Amen, pinag-aaralan po natin dito ang ating history, amen, ng ating fellowship. At nagsisimula ng alas 10 ng umaga ang ating morning worship. At kagaya ngayon, Sunday evening, ang ating nagbubukas ang pintuan ng iglesia, 5:30 para sa pananalangin, at 6:30 naman po ang ating worship. Amen. At bukas po ang pinto, araw-araw para sa gustong manalangin. Amen. Kung maingay sa inyo, sumang manalangin ng tahimik, pwede po dito sa church, bukas po ang ating iglesia, araw-araw, kontakin lang po natin ang may mga susi, amen, mga kalalakihan. At ang ating midweek o panggit ng gawain, at every Thursday, 6 p.m. naman po, nagbubukas ang ating iglesia para sa pananalangin at paghahanda. At 7 p.m. naman po, ang nagsisimula ang ating gawain. At sa mga kabataan po, kung meron din kayong mga kakilalang kabataan, pwede nyo pong i-invite dito. Every Friday, meron po tayong gawain, youth fellowship. Ito po ay nagsisimula ng alas 7 ng gabi. Meron po yan libreng pagkain pagkatapos. At sa darating na February 15, meron tayong couples fellowship para sa mga couples. Punta po kayo para mapalakas ang relasyon natin, partner mo, at at the same time, mapalakas ang relasyon natin sa ating Panginoon. At sa darating din na February 22, suportahan natin ang gawain sa Binangonan. Meron po tayong 180 Jam and Outreach. Alas 4 po ito. Dahil probinsya po yon, kailangan natin umalis ng maaga. Meron po tayong service. Pwede po kayong makisabay para pagpunta sa Binangonan. At sa darating din na April 16 hanggang 19 sa mga kabataan ulit, 13 hanggang 21 years old, meron po tayong youth boot camp. May bayad po ito. Ang bayad ay 1.5. At open po rin yan sa mga gustong mag-sponsors sa mga kabataan. At last, sa mga babae, ladies, meron po kayong meeting, quick meeting ngayong gabi. Kung wala na po akong nakalimutan, darako na po tayo sa ating pagbibigay. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ni Pastor JF. Check 1, 2. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po kayo narito sa tahanan ng ating Panginoon. At salamat din sa ating pastor sa kanyang pagtitiwala. Ako'y naatasang likumin. Tama ba? Amen. Ang iyong mga kaloob ngayong gabi. Praise God. Sa John chapter 6 verse 1 to 13. Sa bagong tipan, John chapter 6 verse 1 to 13. Amen. Ito po'y kwento ng isang kung saan ang himala ng ating Panginoon, pinakain niya ang libu-libong mga tao. Sabi rito, kung naroon na kayo, magsabi na kayo ng Amen. Amen, wala pa. John 6, chapter 1, verse 1, hanggang 13. Amen. Sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nangagkita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok at dooy naupo siya kasama ng kanyang mga alagad. Sa 4, malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo, tinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisilbi ng tinapay upang magkain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Jesus sa kanya, si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat
isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki dito na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Datapwat, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Amen? Para bang nagaling lang, parang kulang pa rin kasi 2 monay lang, 5 monay lang, tapos 2 dilis. Amen? Para bang ganun, di ba? Kasi ang daming tao eh. Sa 10, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang magpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangagkaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanilang mga alagad, ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagpuputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangagpuno ang 12 bakol ng pinagputol-putol sa 5 tinapay na cebada na lumabis sa nagsikain. Amen. So makikita natin dito sa ating talata na ating binasa, ang isang senaryo na kung saan na napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoong Hesus. Amen. Kapag maraming tao, may pangangailangan. Amen. Dahil sa mga himalang ginawa niya, nais na mga taong ito na makasama pa ang Panginoon. Di ba? Sino ba namang kapag ikaw nakaranas ng himala, syempre parang gusto mo araw-araw. Di ba? Kaya yung mga taong ito, hindi sila tumigil na hindi sumunod sa ating Panginoon. Nais na mga taong ito na makasama ang Panginoon, hindi sila humiwalay sa ating Panginoon. Amen? At sa talatang ito, mga minamahal, 3 bagay ang aking nakita. Amen? Pagputol-putulin natin, hindi ang tinapay, kundi ang ating verse. Una, amen, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Sino rito pinabayaan ka ng Panginoon? Amen. Walang nagtaas, praise God. Amen. Totoo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Sa kagustuhan ng mga taong ito na sumunod sa Panginoong Hesus, maranasan ang kanyang mga himala, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen. Hindi sila tinaboy ng Panginoon. Paalisin mo nga yung mga yan. Ang dami ng tao na yan. Amen. Hindi siya nagtago. Sabi sa 3, at umahon si Jesus sa bundok at dooy naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Amen. Hindi siya nagtago sa bundok. Amen. Tara, yung 12 disciples niya, di ba? Tara na, umalis na tayo dito, ang daming tao niyan. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya nagtago sa mga tao. Amen. Hindi niya tayo tinaguan. Amen. Kapag tayo may pangangailangan. Hinayaan niya na sumunod ang mga ito sa Kanya. Nais ng Panginoon na sumunod ka sa Kanya, kapatid. Amen. Ngayong gabi, amen, susundin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob. Hindi Kanya pababayaan. Amen. Gagabayan ka ng Panginoon sa iyong pagsunod sa Kanya. Kahit na dumaan ka man sa pagsubok ng buhay, sa kagipitan, marahil may financial struggle ka man, amen, siya ang bahala sa iyo. Ang Panginoon ang bahala sa iyo, hindi si Batman. Amen, bahala na si Batman. Hindi, dapat bahala na ang Panginoon. Amen, tanggalin natin si Batman sa buhay natin. Amen. Sa pangalawa ko nakita, mga minamahal, alam at nakikita ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amen. Sa lubang napakarami ng taong sumusunod sa Kanya, alam ng Panginoon na mayroon silang pangangailangan. Diba? Himala. Hindi lang espiritual na pagkain, amen, salita ng Diyos, kundi physical na pagkain din. Amen. At sa kanilang sitwasyon, amen, hindi madaling makakuha ng pagkain doon o tinapay. Kasi nga, nasa ilang sila. Kapag ilang sinabi, nasa disyerto, walang tubig, walang bakery. Amen? Hindi ka makakatagpo ng tinapay doon. Sabi sa 5, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, sinabi niya kay Felipe, ayun agad yung ginawa niya. Nakita niya, daming tao. Siguro gutom na sila. Lumapit siya kay Felipe. Amen? Saan tayo magsisilbi ng tinapay upang magkain ang mga ito? Sabi ng Panginoon. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay. Marahil meron ng 200 pesos, di ba? Merong
merong 5 pesos na tinapay, monay. Hindi magkakasya yun. Amen? So, merong problema. Amen. Ang problema, maraming tao may pangangailangan. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga problema tayong kakaharapin. Amen. Sila ay nasa ilang o disyerto, walang bakery, walang tindahan na pwedeng pagbilhan ng pagkain. Amen. Kasi nga, disyerto. May buhangin lang yung pwede lang kainin. Amen. As isa pang problema, kulang ang kanilang salapi para pakainin ang libu-libong mga tao. Amen. Ayun yung pangalawang problema. Alam nyo ng Panginoon. And even in your situation, God knows what you need. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Amen. At alam at nakikita ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Alam niya ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa buhay mo. Amen. Kung meron ka mang kagipitan, kahit na sa ating pagbibigay ngayong gabi, amen, alam ng Diyos kung magkano yung ibibigay mo. Diba? Yung nakahanda sa bulsa mo. Alam niya ng ating Panginoon. At sa pangatlo ko nakita, mga minamahal, si Jesus ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Ang Diyos, amen, God will provide. Sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang tugunan, amen, ang iyong mga pangangailangan. Hindi kanya bibiguin, gaano man kalaki, gaano man kahirap, gaano man kamahal ng iyong pangangailangan, kayang-kayang tugunin niya ng ating Panginoon. Diba? Mayaman si Papa. Paboritong linya, di ba? Mayaman si Papa, hindi kanya pababayaan. Amen? If you are willing to give what you have, kung ikaw ay willing lang na ibigay kung ano ang, amen, nasa sayo. Hindi tayo hihingan ng Panginoon kung ano yung wala tayo. Hihingan tayo ng Panginoon kung ano yung natitira sa atin. And that a moment, amen, handa mo bang ibigay yung natitira sa iyo? Amen? Kanina nagbigay tayo. Amen? Tapos ngayon magbibigay ulit tayo. Amen. Marahil wala nang matira, pero, di ba, God's provide. Dito sa ating binasa, mayroong isang munting binata na nag-offer ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. Amen. Maari nating sabihin na ito lang yung natirang bao ng batang ito. Amen. Marahil kasama niya yung pamilya niya, di ba, yung magulang niya, wala namang sinabi rito, pero maari kasi bata siya. Amen. May mga magulang. Hindi natin alam. Amen. Sabi sa 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangagkaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaano ibigin. Amen. Isipin natin, amen, 2 pirasong isda. Sabi rito, kung gaano ibigin nila. Binigyan sila ng isda kung gaano karami. Marami mga matatakaw doon. Diba? 5 yung kinukuha. Pero dalawa lang yung meron sila. Diba? Nung pinalangin ng ating Panginoon, dumami yung kanilang resources ng pagkain. Sabi sa 12, at nang sila ay mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Sa 5 pirasong tinapay, amen, pinagputol-putol nila, may mga lumabis pa. At sabi sa 13, kaya't kanilang tinipon at nangagpuno ang 12 bakol na pinagputol-putol sa 5 tinapay na cebada na lumabis sa nagsikain. Imagine, amen, 5 pirasong tinapay ng cebada na puno ang, sabihin natin container, no? Ang 12 container o kaya drum. Amen? Ganun maghimala ang ating Panginoon. And the real message here, mga minamahal, hindi makakakain ang libo-libong mga taong ito kung hindi lumapit yung munting bata. Diba? Hindi siya dinala ni Andres. Amen? Si Andrew talaga, amen, siya yung nangihikayat ng mga tao. Diba? Naligtas si Pedro dahil kay Andrew. Diba? Pinalapit sa Panginoon. At ang batang ito, dinala niya. Amen. Kung ang batang ito, hindi niya inalok ang Panginoon, Lord, may tinapay po ako dito. Ano pong pwede natin gawin doon? Kung hindi niya ginawa yon, amen, marahil hindi siya kasama sa ating binasa. At ngayong gabi, mga minamahal, nais ng Diyos na palaguin ang ating buhay. Lalo na sa ating financial. Amen. At hindi mangyayari yon kung hindi natin ilalapit sa ating Panginoon yung ating resources. Diba? Kung hindi natin ibibigay sa ating Panginoon kung ano yung meron tayo. Kaya nga,
Tinatanong ko kayo, amen, may natira pa ba? At willing ka bang ibigay sa Panginoon yan? Kasi willing ang Panginoon na palaguin. Amen? Hindi lang times 2, times 12, ba? Isang basket doon, ginawang times 12 ng ating Panginoon. Naging drums, di ba? Drum. Amen. Pinuno yun ng ating Panginoon. Ganun ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Pagpapalain niya tayo, kung willing tayong ilapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Amen. Sa ating binasa, mga minamahal, ikaw ba ay nakahanda na magbigay sa ating Panginoon? Ikaw ba ay willing na ibigay ang iyong natitira sa ating Diyos? Sa ganyan tono, mga minamahal, hallelujah, tayo po'y magbibigay ngayong gabi. Isipin natin ang ating mga pangangailangan dito sa iglesia, ang inyong mga binibigay, amen, nakakakain ng ibang tao. Amen. Sa ating mga pagbibigay, amen, pinagpapala ng Diyos ang ibang tao. Kaya, praise God, ginagamit tayo ng ating Panginoon. Habang itinatawag ko ang usher para ipanalangin ang ating offering basket ngayong gabi, praise God, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God, hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoong Yesus, pinupuri ka po namin, sinasamba, Panginoon God, sa pamamaraan ng pagbibigay, Panginoon, at pagkakalob. Ikaw po ang kumilos sa bawat isa, Panginoon God, ang itinataas sa iyo, Panginoon God, ang bawat pamilya na representative, Panginoon, dito sa iglesia. Ikaw po ang magbigay ng pagpapala, himala sa kanilang mga buhay. At ganoon rin po, aking dinadalangin na magbibigay, ay nananampalataya ako, Panginoon, ay babalik mo ito ng 1,000 ulit, Panginoon, siksik, liglig, umapa, walang suwat, kalagit. Ganoon rin po, pagpalain niyo po ang aming mga pastor, Panginoon, O God, at ganoon rin po, bigyan ng kalakasan, Panginoon, at ang church dito sa Pasig, sa Angono, Cainta at Binangonan ay magbaong ka, Panginoon, ng mga lalaki at mga babae na maglilingkod, Panginoon o God, sa iyong ministeryo, Panginoon, at magkaroon pa ng revival, Panginoon o God, sa bansang to. Ito po ang panalangin sa matamis at mapangirang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Tayo pa magbigay ngayong gabi habang inaawit natin. Uulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos, kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang parang ito iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito yung ordalasan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos, hallelujah, praise God. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pagbibigay. May manampalataya kayo na ibabalik yan ng ating Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. Tulad ng ating kinanta, amen, uulan ng pagpapala sa inyong tahanan. Amen. At ngayong gabi, amen, tayo po'y darako pa sa isa pang pinakamahalagang gawain. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating pastor, amen, habang pinapalakpakan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Praise God, praise God. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong mga kaloob. Hallelujah, amen. Napakagandang ilustrasyon na pumasok sa aking isipan. Hallelujah, napakalaki ng pangangailangan ng kaharian ng Diyos. Amen? Napakalaki, malaki. Laki, buong mundo, abutin natin ng salita ng Diyos ipapangaral. Praise God. Ganon din, nung kapanahonan niya ng Panginoong Yesus, gusto niya pakainin ng libu-libong tao. 5,000 na lalaki, hindi pa binibilang ang mga bata at saka mga babae. So mga 15,000 yon, biruin yun, hallelujah. Lumapit yung batang lalaki, napakaliit ng dala niya, 2 isda,
5 tinapay. Hallelujah. Napakain. Hallelujah. Natagpo ang napakalaking pangangailangan. Bakit? Dumaan sa kamay ng Diyos. Amen? Binusbasan ng Panginoong Yesus, nilagay. Boom! Napakain. Mga 15,000. Pagandahan, may sobra pa. Alam nyo, ganyan, gusto tayong pagpalain ng Diyos ng ganyang pamamaraan. Hallelujah. Hindi lang gusto ng Panginoon na tagpuin ang pangangailangan mo. Hallelujah. Pero tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Dali natin yung kokonti nating offering. Amen? Hallelujah. Yung 10% na ibibigay mo sa Panginoon tsaka offering, maliit yan. Di ba? Sa kaharian ng Diyos. Ang gastusin natin dito, sasabihin ko na siya, parang report ng finances natin, mahigit 100, mahigit 100,000 a month ang gastusin natin dito. Diba? Yung bibigay mo parang kokonti. Di ba? Pero lagyan natin sa kamay ng Panginoon, dumarami. Praise God. May sobra pa. Amen. Talagang may sobra pa. Hallelujah. Nakita nyo si Pastor, hindi mukhang gutom. Hallelujah. Hallelujah. Mga disciple, di ba? Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Hallelujah. Tumataba ka pa. Hallelujah. Amen. Sobra-sobra pa. Di ba? 2 isda, 5 tinapay, napakain ang, hallelujah, more or less, 15,000 people. May 12 basket na sumobra pa. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Yan. Kayang-kayang gawin yan Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat naman ng hallelujah. Mateo. Amen. 24, 3 hanggang 14. Hallelujah. Matthew chapter 24, starting in verse 3. So, tutuloy natin ang ating pag-aaral, ang aralin natin na serye, Staying Fresh. Hallelujah. Pananatiling, hallelujah, sariwa. Amen. At dinugtungan natin yan sa mga huling aralin. Hallelujah. Staying fresh and on fire. Pananatiling sariwa at maapoy. Hallelujah. Sa ating pananampalataya, pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, basahin natin ang ating teksto at pagkatapos magre-review tayo at itutuloy natin ang ating aralin. Hallelujah. Pananatiling sariwa. Okay. Mateo, kabanatang 24, talatang 3. Hallelujah. Kung kayo nandun, magsabi ng Amen. Amen. Sabi rito, ang pamagat dito sa aking Bible ay Signs of the End of the Age. Hallelujah. Ito ang mga tanda, hallelujah, sa katapusan ng, hallelujah, panahon. Sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah. Ito ang tanda. Amen. Sabi rito sa verse 3, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang Panginoong Yesus ay nagsilapit sa kanya ang bukod, ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Kasi nga, ano yung mga bagay na ito, kailan mangyayari? Kasi pinedidik ng Panginoong Yesus, yung templo na itinayo, ni Solomon at na-rebuild, na napakaganda. Sabi, Panginoon, tingnan mo, ang ganda ng templo. Sabi ng Panginoong Yesus, darating ang panahon, hallelujah, na walang bato, hallelujah, na mapapa sa ibabaw, na mananatiling sa ibabaw ng bato sa templong ito, wawasakin ang templo. At tinanong, kailan mangyayari ito? Hallelujah, kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, ito, sabi nila, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, ng iyong pagbabalik, at ng katapusan, ayan ng sanlibutan. When is the end of the world? Yan ang tanong ng mga alagad. Verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Bibigyan mo kami ng mga tanda. Hallelujah. Ano ba? Sabihin mo sa amin, hallelujah. Sabi niya, ito ang unang babala. Hindi niya sinabi, ito, naku, darating ito. Hindi. Sabi niya, mag-ingat kayo. Sabihin niyo, mag-ingat. Hallelujah. So mag-ingat daw tayo na huwag tayong mailigaw ninuman. Verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami at makakarinig kayo ng mga digmaan, giyera. Nakarinig ba yung balita ng giyera lately? Nanalangin natin, Israel at Ukraine. Di ba? Hallelujah. Amen. Diyan lang sa Maguindanao, may bumagsak na eroplano.
intelligence ng galing sa Amerika, tinutulungan ng Pilipinas, bumagsak. Hindi pa nila alam kung ano ang dahilan. Hallelujah. So, amen. Hallelujah. So, nagkakagulo. Amen. Yalan dyan sa Myanmar, pinapanalangin natin. Hanggang ngayon doon ay may civil war. Amen. Sa Syria, medyo natapos na. They're picking up the pieces. Di ba? Ganon. Maraming giyera ngayon, na nangyayari. At yan ay tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At hallelujah. Alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan. Huwag kayong mabalisa. Pag narinig nyo ito, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapat hindi pa ang wakas. Hallelujah. Tanda lang yun na malapit na. Hallelujah. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Maraming kagutom ngayon. Hallelujah. Sa Africa, ay dito sa Pilipinas, libo-libo ang namamatay dahil sa gutom. Amen. At lilindol. Maraming lindol. Hallelujah. Doon lang sa Greece ngayon. Hallelujah. Sa island of Greece. Kalimutan ko anong island yun na sikat sa tourism. Hallelujah. 1,000 earthquakes. Sa isang linggo, 1,000. Hallelujah. Nag-aalis na yung mga nakatira ron, pati mga turista. Hallelujah. Nire-rescue na. Amen. Kasi yung island na yon dahil sa volcano, kaya na. Sa pagpundok ng volcano, naging island. Tagal na. Kaya yon, ibig sabihin, nasa ilalim ng volcano yon. Di ba? Nasa tabi, nasa ilalim. Kaya baka pumutok. Hallelujah. Yan. Amen. Diyan lang sa Taiwan. Nagbigay ng prayer request si Pastor Julius Etiar. Lately, panayang lindol. Amen. Panalangin nyo kami, sobrang dami ng lindol. Hallelujah. Amen. Okay, tayo rin, nandiyan tayo dito sa Pilipinas. Hallelujah. Tayo ay nasa fault. Yun ang sabi nila. Okay. Hallelujah. So, amen. Hallelujah. So, 8. Datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayo ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin. Yan ang napakagandang pangako. Hallelujah. At kayo kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo'y maraming matitisod at magkakanuluhan, ibig sabihin magtetraduran ang isa't isa at magkakapuotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta. Ayan na, maraming bulaang propeta. Hallelujah. At kanilang ililigaw ang marami. Hallelujah. 12. Ito talaga ang key text natin ngayong gabi. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan ng mga kasalanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Verse 14, at ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Tayo mukot manalangin, Panginoong mapagmahal na Ama, ikaw ay banal. Kaya ngayong gabi, hindi kami lumalapit sa iyo, hallelujah, sa pamamagitan ng aming sarili lamang o sa aming mga mabubuting gawa, sa aming sariling katwiran, kundi sa pangalan ni Jesus na yung bugtong na anak, ang kordero ng Diyos na banal, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na buhos doon sa krus para sa amin, Panginoon, lumalapit kami sa inyo na may katapangan, nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Na ngayong gabi, Panginoon, inihiling namin na kumilos sa aming mga puso at buhay. Sa buong kongregasyon na ito, Panginoon, at tulungan mo kami na makapamuhay, hallelujah, sa mga huling araw na ito, na may kalakasan, na may pagtitiis, Panginoon, at patuloy na nananampalataya at nangahawakan sa iyo. Hallelujah, Panginoon, ingatan mo ang aming mga puso. Panginoon, na huwag manlamig kahit na ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoong Yesus, kundi manatiling sariwa, mabunga, at maapoy, maalab, Panginoon. Turuan mo kami kung paano ito gagawin patungkol sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pagpapahid ng iyong banal na langis. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Sabi rito, Amen, hallelujah. Pinag-aralan natin kanina dahil nga, Amen, Love Month, Valentine's Day, sa Friday. Hallelujah. Paalala uli sa mga husbands. Amen. Hallelujah. Amen. Valentine's Day sa Biyernes na, 14. Hallelujah. Huwag niyo kakalimutan. Amen. Hallelujah. Tratuhin niyo si Mrs. ng maayos. Praise God. Hallelujah. Bilhin niyo ng flowers. Amen. Valentine's Day. Si Yula. Hallelujah. Marie nagtitinda ng mga
Hallelujah, mga mairirigalo. Praise God. Amen. Yan ay at pre-advertisement. Praise God. Kasi yung in-order ko, pag maraming na-order yan, baka hindi na ako pagbayarin. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Ewan ko kung pinasa niya sa inyo. Kung gusto niyo may cake, may flowers, may chocolate. Hallelujah. At iba pa. Praise God. Amen. Hallelujah. So, baka mag-iipon siya para sa bootcamp. Amen. Hallelujah. Baka sa laki ng kitahin, makapag-sponsor pa siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Tratuhin nyo. Amen. Hallelujah. Amen. Mag-schedule kayo ng date. Pero, hallelujah, regaluhan nyo muna siguro sa Valentine's Day. Pagkatapos sa 15, dito tayo mag-date kung gusto nyo. Hallelujah. Sa ating couples fellowship. Praise God. Amen. Hallelujah, couples are welcome. Every couple are welcome para dyan. Okay? Hallelujah. And so, buwan ng pag-ibig. Kaya pinag-usapan natin ang ating pag-ibig sa hallelujah, Panginoong Yesus at ang pag-ibig niya ng Diyos sa atin. Maapoy. Hallelujah. At ginamit natin, apoy, hallelujah, sa maliit na punong kahoy na, hallelujah, na nakita ni Moises na nag-aapoy pero hindi natutupok. Hallelujah, nag-aapoy, nakita niya, nagpapastol siya sa malayo. Bakit hindi natutupok ang punong kahoy na ito? Babaling ako at panonoorin ko itong, very interesting na, hallelujah, nangyayari at bumaling siya, yung pala, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Sabi sa ating aralin, the angel of the Lord appeared unto him. Hallelujah, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita, hallelujah, kay Moises. Sa sinabing anghel ng Panginoon sa Bible, sa Old Testament, yan po mismo, siya po mismo, ang Panginoon Diyos mismo ang nagpapakita. Tawag lang, amen, angel of the Lord. Hallelujah. Pero talaga yun ang Panginoon. Malamang ito ay ang Panginoong Jesus mismo ang nagpakita sa kanya doon. Hallelujah. Si Jehovah. Amen. So, at hindi natutupo. Hallelujah. Bakit? Sabi nito, in a flame of fire out of the midst of the bush. Sa gitna ng maliit na punong kahoy na ito. Amen. Hallelujah. At, amen. At nung, amen, sabi rito, nung siya'y bumaling, amen, hallelujah, tinawag siya ng Panginoon, Moises, Moises. Hallelujah. At sabi natin sa ating pag-aaral, hallelujah, bakit ang mga simbolo ng hindi pagkasunog nito, unang-una, ayan ay ang bansang Israel na dumaan, hallelujah, ang bansa ng Panginoon, hallelujah, kaya si tinawag ng Panginoon dito para iligtas ang mga Israel, ang mga Israelita sa bansa ng Ehipto. Hallelujah, sila ay alipin doon. Amen. Pero alam natin, ang bansang Israel, hallelujah, yan ang pinili ng Diyos at dumaan sa mga, hallelujah, pag-uusig bilang mga Hudyo. Hallelujah, dahil sila ay anak ng Diyos. Amen. Talaga yun ang tinarget ni Satanas. Ganun din ang mga, hallelujah, pang-aapi sa kanila. Okay? Pero sa dami ng pinagdaanan nila, amen, na mga ganito, para bang apoy na pinagdaanan nila, hallelujah, hindi sila natupok. Amen. Hanggang ngayon may bansang Israel. Alam, pwede natin sabihin ang mga, hallelujah, ang mga, nagtangka na wasakin ng Israel dating modern times. Amen. Hallelujah, si Herodes. Hallelujah, si Nero. Di ba? Pagkatapos, si Hitler. At iba pa. Amen. Hallelujah. At nawasakin at Israel hindi. Hallelujah, hindi natupok ang bansang Israel. Ito rin yung simbolo ng ngayon, modern church. Hallelujah. Hallelujah. Tayo na ngayon, amen, ang spiritual church. Alam natin yan, amen, hallelujah. Ng Israel ay pinili ng Diyos, pero sa kapanahunan ngayon, ang church ang pinili ng Diyos. Tayo ang kanyang bansa, tayo ang kanyang mga tao. Pero of course, katulad ng ating sinabi rito sa mga huling araw, hallelujah, ang Diyos pa rin gagamitin ng Israel bilang time clock. Hallelujah. Ng kanyang pagbabalik. Hallelujah. And so, yun pa rin ang kanyang pinili. Pero ngayon, hallelujah, tayo yung mga anak ng Diyos, hallelujah, dumadaan ang iglesia o dumaan ang iglesia mga pag-uusig hanggang ngayon. Amen. Hallelujah. Dumaan sa apoy at 2,000 years later, narito pa rin tayo. Ang mga Kristiyano nung una, tinapon sa mga gladiators, di ba? Hallelujah, pinag-practicean para patayin. Naging entertainment, tinapon sa mga harap ng hayop, mabamangis na hayop. Ganon din, hallelujah, itinali, amen, nilagyan ng panggatong, hallelujah, sinindihan, hallelujah, hanggang mamatay, amen. At 2,000 years later, hallelujah, ang mundo,
Hallelujah. Kaya maunlad dahil sa Kristyanismo. Lalong nag-apoy. Hallelujah. Ang iglesia ng Diyos. Okay? Number 3, sinabi nating simbolo. Ito ay ang simbolo ng kalagayan ng mga sumusunod kay Kristo Jesus. Tayo na yan, individual na. Bawat isa sa atin. Hallelujah. Alam natin na tayo daraan sa apoy. Amen. Hallelujah. Sa pag-uusig, pinangako ng Panginoon niya sa bawat isa sa atin. Dumadaan tayo sa mga, hallelujah, mga tukso. Amen. Na talaga namang maapoy, di ba? Hallelujah, sa ating, sa ating mga isipan na para bang hindi na natin makakaya. Pero, hallelujah, hindi tayo nawawasak. Hindi tayo natutupok. Sabi nga, hallelujah, cast down but not forsaken. Hallelujah. Talaga namang, hallelujah, and not destroyed. Walking through the fire but still not consumed. Hallelujah. Dumadaan tayo sa mga apoy. Hallelujah, pero hindi tayo natutupok katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Tinapon ni Nebuchadnezzar. Hallelujah, pinainit yung hurno. 7 beses ang init. Hallelujah, hindi sila namatay. Yung nagtapon dahil sa init, malayo sila ang namatay. Sa sobrang init. Malayo pa yon, sila nagtapon, namatay. Pero, hallelujah, ang mga anak ng Diyos, amen, daraan nga sa apoy, pero hindi matutupok. Amen? Hallelujah, tandaan yan. Hallelujah, yan ang pinangako sa atin ng Diyos. Katunayan, nandoon, ebidensya, nakita ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba 3 lang ang hinagis natin? Bakit may 4 doon at yung ika-4 ay parang anak ng Diyos? Yung Panginoong Jesus na naman yun. Nagpakita. Hallelujah. Pag ikaw dumaraan sa apoy, tandaan mo. Amen. Kasama mo ang Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Bakit hindi natutupok nga? Bakit? Because God is in the midst of them. Dahil ang Diyos ay nasa kalagitnaan nila. Kaya kung tayo mga kapatid, hallelujah, pananatiliin natin na ang Panginoong Jesus ang gitna, ang sentro, hallelujah, sa ating puso at buhay, ano man ang daan na natin, hindi tayo matutupok. Hindi tayo mawawasak. Hallelujah. And so, the place, hallelujah, sa buhay ni Moises, hallelujah, ng punong kahoy na nag-aapoy, yon ay naging banal. Sabi niya kay Moises, hallelujah, lumapit si Moises, narito po ako, Panginoon. Nung tawagin siya, sabi niya, wag kang lumapit ng lubusan, hallelujah, alisin mo ang pangyapak mo, hallelujah, ang iyong sandalya sapagkat ang kinatatayuan mo ay banal na lupa. Hallelujah. Bakit naging banal? Sapagkat ang banal na Diyos nagpakita sa kanya doon. Hallelujah. Kaya yung dakong yon ay naging banal. Kaya ang punong kahoy na yon ay hindi matupok. Ganon din. If God is in the midst of the church, hallelujah, the church should be on fire. Kapag si Jesus narito talaga sa iglesia niya, mga kapatid, dapat ang iglesia ay nag-aapoy. Hallelujah. Sa kabanalan ng Panginoon, hallelujah, katulad din, hallelujah, ng punong kahoy na yon, hallelujah, na hindi matupok-tupok. Hallelujah, because bakit? Ang iglesia ng Panginoon ay banal sa Kanya. Sinabi natin, inawit natin, by the blood of Jesus Christ. Inawit natin, thank you, Jesus, for the blood applied. Kasi ang dugo niya, naipahid. Yung ibig sabihin ng applied, naipahid na sa atin, sa Kanyang iglesia. Tayo'y banal na sa harap ng banal na Diyos. Hallelujah. Ganun din. Amen. Hallelujah. Because sabi, it was this, the presence of God, that preserved the bush from destruction. Hallelujah. Ito nga, ang presensya ng Diyos, kaya hindi natutupok, nawawasak ang punong kahoy na yon, kundi nanatiling sariwa sa apoy. Hallelujah. Bakit? Ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay naroroon. Mga kapatid, ang presensya ng Diyos, ganun din ang epekto sa ating mga buhay. Kung pananatiliin natin, hallelujah, ang presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu sa atin, mananatili tayong sariwa at maapoy. Amen? Hallelujah. Amen. Doon sa mga, ito binasa natin, mga, hallelujah, nagsasabi, amen, na si Jesus ay nasa kanilang buhay, pero hindi sa pananampalataya. Nananampalataya, naniniwala ako kay Jesus. Narinig niyo ba yun? Maraming tao nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Pero sila ay nakakabit, hallelujah, hindi sa tunay na puno ng ubas, hindi sa true vine.
Amen. Hallelujah. Bakit? Ang kanilang hindi sila namumuhay sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi sa apoy ng banal na espiritu. At sabi nga rito, hallelujah, yon sila ay matutupok. Ano tutupok sa kanila? Hindi lang ang apoy ng Diyos, kundi pati na ang apoy ng sanlibutan ito. Hallelujah, ang ningas at pagnanasa ng laman, wawasakin sila, pero lalo na ang diablo. Amen. Si Satanas, yan ang target niya. Alam nyo, si Satanas, alam niya, amen, matatapon siya sa impyerno forever. At tandaan nyo, totoo yung sinasabi, misery loves company. Di ba? Ang pagiging miserable, gusto niyan may kasama. Di ba? Kaya, hindi lang magmumukmuk yan na nag-iisa, magmumuk yan, sasabihin, isasarapin to na hindi maayos. Boom! Bakit? Para yung mga nakapaligid sa kanya, nakikita siya, magiging miserable rin. Di ba? Di ba pag, hallelujah, lalo na, sabi nga, sa tahanan, sa bahay, sabi ng mga negro, if mama ain't happy, nobody ain't happy. Hallelujah, di ba? Kapag hindi masaya si nanay, hallelujah, wala na magiging masaya. Di ba? Hallelujah. Kaya maganda yung mga, misis, pasayahin natin yung mga anak dito, pasayahin nyo lagi si nanay para ang bahay masaya. Amen. Hallelujah. Totoo yan kasi nga, misery loves company. Kaya nga ang gusto ng diablo, ayaw niya pumunta sa impyerno, sila lang. Gusto niya. Kasi nga ang impyerno hindi ginawa ng Diyos para sa mga tao. Nakasulat yan. Kundi para sa diablo at sa kanyang mga demonyo. Sa mga anghel na nahulog. Pero ang daming pumupunta mga tao ron. Bakit? Niloloko ng diablo. Kasi gusto niya may makasama sila. Hallelujah. Tandaan niyo, ang impyerno hindi ginawa ng Diyos para sa mga tao. Maraming pumupunta ron. Hallelujah. Kasi ang mga tao ayaw makasama ang Diyos. Pag hindi mo kasama, ayaw mo makasama ang Diyos, matakot ka kasi ang makakasama mo. Amen. Hallelujah. Hindi sa langit, sa baba, sila. Hallelujah. So, tayong mga mananampalataya, amen, hallelujah, the church will stay fresh and on fire by the Holy Spirit. Tayong mga mananampalataya na kay Kristo, hallelujah, tayo ang iglesia, mananatili tayo sariwa at maapoy sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Yan ang simbolo ng Espiritu Santo. Binanggit natin yan, apoy. Hindi lamang kalapati, di ba? Na puti. Hindi lamang dove. Nung binigyan ng Panginoong Yesus, ni Juan Bautista na, siya ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa pamamagitan ng kalapati. Pero sabi ni Juan Bautista, kayo binabautismo ako sa tubig, pero ang sumusunod sa akin, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siya, babautismuhan niya kayo sa, hallelujah, sa Espiritu Santo at apoy. Hallelujah. Kaya nga, ang church, bago magsimula, sa Pentecost, Acts chapter 2, na bautismuhan sila ng Espiritu Santo, ang apoy pumasok sa kwarto at sila ay, hallelujah, binautismuhan ng apoy sa kanilang mga ulo, ang Espiritu Santo. Hallelujah. Ngayon, alam mo ba na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay nag-aapoy? Maalab. Sabi rito sa nabasa ko kanina, full of zeal. Z-E-A-L. Hallelujah. Ibig sabihin nun, maalab. Hallelujah. Ang apoy ng Diyos sa iyo. John 3:16. For God so loved the world, diba? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na ikaw magdusa. Amen? Hallelujah. Ano ginawa niya? Tinigyan niya kanyang bugtong anak na para magdusa sa iyo. Kaya maapoy na pag-ibig yon. Di ba? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, wala sa John 15:13, binasa natin kaninang umaga, walang may lalong dakilang pag-ibig kesa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos sabi niya sa mga alagad niya, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi kaibigan. Bakit? Ibibigay niya ang kanyang buhay. Sabi, ito
ay dakilang pag-ibig. Walang mas dakila rito na ang kanya, hallelujah, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Maapoy. Maapoy. Hallelujah. Na pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. At so, ano sinabi natin? So, it's only appropriate to love God the same way. The same, hallelujah, with the greatest love sa ating buhay. Dakilang pag-ibig. At alam natin, mga kapatid, na ito ang pinakadakilang utos ng Panginoon. Sabi, binasa rin natin sa Mateo 22. Hallelujah. 37. Amen. Tanong ng isang abogado. Sabi niya, hallelujah, ano baga ang dakilang utos sa kautusan? Ano ang pinakauna? Ano ang pinakadakila? Sabi rito sa Matthew 22:37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang dakila. Sabihin nyo, dakila. At pangunahin. Sabihin nyo, pangunahin. Utos. Hallelujah. Kung meron kang tutuparin, tutuparin ko lang yung pinakamalaking utos, pinakadakilang utos, ito yon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, hallelujah, sa ibang aklat, at ng buong kalakasan mo. Yun ang una. Amen. Sabi pagkatapos, hallelujah, at sumunod, sa 30, yun ang panguna. At ang pangalawang, katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi rito, sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta, ang mga sinulat ng propeta. Amen? Sundin mo lang yon. Mahalin mo, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong kalakasan mo, ang kapwa mo, yung katabi mo, tsaka kaaway mo, kapwa mo yun, di ba? Sabi natin yon, hallelujah, ng katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, natupad mo na ang buong Bible na napakakapal. 2 verse lang, antuparin mo, natupad mo na ito. Amen. Sino rito gusto mong tuparin ng Bible? Hallelujah. Gawin mo lang yon. Amen. Ganun din sa sinabi niya sa, hallelujah, sa, hallelujah, sa, ginamit natin ang mabuting Samaritano, di ba? Sabi, sino ba kapwa ko? Sino dapat yung ibigin ng katulad ng pag-ibig ko sa sarili ko? Sino ba yon? Iniisip niya, yung mga mahal niya lang sa buhay, pamilya, barkada, yun lang. Pero yung mga kagalit mo, hindi na. Kaya ginamit ng Panginoong Yesus, hallelujah, ang example nung kaaway nila, Samaritano. Samaritano nakakita, hallelujah, ng nadisgrasyang Hudyo, magkaaway, Hudyo at Samaritano, nadisgrasya yung Hudyo, na hold up, ginulpe, iniwan, naghihingalo sa daan. Yung kapwa Hudyo, unang-una, pastor, hallelujah, saserdote, pare, amen, kadugo, kababayan, hindi tumulong, dumando sa isang daan, sa isang side, yung namang Levita, ayan, taga-church, hallelujah, nagsisimba sa sinagoga, may ministry pa yon. Hallelujah, nakita, duguan, nag-iingalo, hindi dumaan naman doon sa kabila. Pero dumating yung Samaritano, nakita, kaaway, tinulungan. Sabi ngayon ng Panginoon, hallelujah, sino ang tunay na kapwa-tao? Sino ang gumawa ng mabuti? Ay yung pong nagmakaaw, ay yung pong gumawa ng naghabag, nagdalang habag, tumulong. O sige, gawin mo rin at ikaw ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Gawin mo rin. Bakit ibig sabihin nun? Hallelujah. Pag nakakita ka na nadisgrasya, kahit kaaway, tulungan mo. Ibig sabihin, no, hallelujah, kasi pag ikaw nadisgrasya, gusto mo may tumulong sa iyo? Amen. Yun ang pag-ibig mo sa sarili, ibigin mo ng ganon ang kapwa mo. Hallelujah. Okay. Ito nga binasa natin dito.
Sa mga huling araw, ang pag-ibig, amen, hallelujah, sa Diyos ng mga tao, ng mga mananampalataya, imbis na manatiling maapoy, manlalamig. Kailan mangyayari ito? Ano sa mga huling araw? Kailan ba wakas? Ito, kapag magwawakas na, sabi rito, sa verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ng kasalanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Marami. Hallelujah. Ito ang pinangaral ni Pastor Boyet. Hallelujah. Yun ang niya, pag-ibig. Dahil nga love, ang pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah. Ay, yung marami, manlalamig. Ibig sabihin, hallelujah, kapag marami nanlamig, hallelujah, kukunti na lang yung mananatiling nag-aapoy. Di ba? Yung marami kasi manlalamig eh. Kaya few na lang ang mananatili. Nakakatakot yan, mga kapatid. Kung marami tayo rito ngayong gabi, hallelujah, mas marami ang manlalamig kaysa mananatiling maapoy sa pag-ibig kay Kristo. Sabi, bakit? Ito nga, dahil sa kasalanan, katampalasanan ay talaga naman ang mga tao sasama. Kaya yung sasabi mo, evolution, di ba? Ng mga atheists, evolution. Sabi niya kasi nga, nanggaling, walang buhay. Tandaan niya, evolution, di po totoo. Hallelujah, evolution. Kasi kaya nga evolution, bilog. Ibig sabihin nun, dire-diretso. Hallelujah. May nakita ka na ba na unggoy naging tao? Alam mo, tignan yung katabi mo, hallelujah, kung titignan yung katabi mo, di ba? Malapit na, pastor, malapit na. Di ba? Dapat yung tuloy-tuloy, yun ang argument natin. Evolution eh. Di ba? Pagkatapos, sabi ng Christian Scientist, ito tanda mo, hallelujah, nakita natin yan, hanggang ngayon, hallelujah, ang walang buhay, amen, hindi makakapag-produce ng may buhay. Because life begets life. Di ba? Hallelujah, ang may buhay, ang buhay, nagkakaanak, di ba? Nagpo-produce ng buhay. Di ba? Yun. Hallelujah. Kasunod niya, walang bato. Amen? Naging lumot. Pagkatapos yung lumot, hallelujah, naging butete. Amen? Yung butete, naging isda. Yung isda, ano nangyari? Naging pating. Yung pating, hallelujah, naging dolphin. Yung dolphin, naging buhaya. Yung buhaya, nakakalabas na ng tubig. Naging aso. Yung aso, naging unggoy. Yung unggoy, naging ikaw. Joke lang. Yun ang sinasabi niya. Ba't mo paniniwalaan yun, di ba? Tawa tayo ng tawa, pero tinuturo sa atin yun, di ba? Sabi ko sa mga estudyante rito, sabi ng nanay ko, hindi Kristiyano na nanay ko, tinuturo, grade 5 pa lang ako, grade 6, tinuturo na. Sabi ng nanay ko, hallelujah, pag sinabi sa iyo, sabi mo, ikaw lang. Sabi mo sa teacher, ikaw lang ang galing sa unggoy, hindi kami. Hindi ko naman nasabi, amen, hallelujah. Praise God. Gusto ko kasi maipasa rin ng science, amen, hallelujah. Di ba? Hallelujah, dahil, kasi nga, lalong sasama. Ang mundo hindi bumubuti. Napansin mo ba? Lalong sumasama, katunayan, hindi evolution for improvement, for progress, kundi evolution for mutation. Di ba? Nagkakaroon na ba ng yung magandang, imbis na ang mga tao bumuti, lalong lumalala. Totoo sinabi ng Panginoon, lalong sumasama. Kaya, ang tao, tayo lang, amen, hallelujah, self-destructive tayo. At narito, yun ang sabi niya, iniquity, yung mga kasalanan. Hallelujah, katulad ng mga, ng mga kasalanan ng mga Hudyo, hallelujah, pinaaresto ang Panginoong Yesus, ginamit ang mga Romano para siya patayin. Amen. Hallelujah. Pagkatapos, mga Kristiyano na, sabi rito, the betraying of Christians by those who profess to be Christian. Naranasan ng Panginoong Yesus, tinirador siya. Hallelujah. Ganun din ang mga susunod sa Kanya. Hallelujah. Titiradorin ang mga Kristiyano, titiradorin ang mga kapwa Kristiyano.
na sinasabi kami rin Kristiyano. Amen. Pagkatapos, hallelujah, sabi rin, the pernicious errors of false prophets and others, yan binanggit na. Darating ang maraming mga bulaang propeta at iba pa. The effect of all this would be, hallelujah, that the ardor of feeling of many Christians would be lessened. Sabi nito, ang epekto nito, hallelujah, at magiging resulta nito, hallelujah, ang apoy, ang alam, hallelujah, ng mga damdamin, hallelujah, ng mga raming mga Kristiyano ay mababawasan. Yung commitment natin, hallelujah, sa Panginoong Yesus, mababawasan. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Sabi rito, hallelujah, itong the word, wax cold or grow cold, yan po sasabihin, to become. Hallelujah. Hallelujah, ito ay, ang pag-ibig ng marami ay magiging malamig. Hallelujah. Bakit? Ito pa, di ba? Pag-uusig, katampalasanan, amen. The fear of death and the deluding influence of false teachers would lessen the zeal, of many timid, weak Christians. Sabi, ang pagkatakot sa kamatayan, hallelujah, at ang nakakadayang impluensya ng mga bulaang guro at mga, hallelujah, bulaang propeta, babawasan ang apoy, ang alab ng pag-ibig ng mga Kristiyano. Ang kanilang pananampalataya, pati na yung mga maihinang Kristiyano. Kumusta pag-ibig mo sa Panginoong Yesus? Ito naranasan, di ba? Ng mga taga, noong pa lang, pinakita na ng Panginoong Yesus. Naranasan ng unang iglesia. Alam mo, sabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa mga Kristiyano sa Galatia, sa mga taga-Galatia, sabi sa Galatians 3:1, o mga mangmang, mga Kristiyano to, na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga matay si Yesu Kristo, na napako sa krus ay maliwanag na nahayag, di ba? Ito lamang ang ibig mo kung malaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa, ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya. Ito kasi mga kapatid, sabi rito, nakulam kayo. Sino kumulam sa inyo na ngayon, hallelujah, naniniwala kayo na ang kaligtasan nyo hindi ayon lang sa pananampalataya, kundi sa mga mabubuting gawa. Kasi mga kapatid, noon, hallelujah, ang mga Kristiyano naniniwala si Jesus lang nakapagliligtas sa ginawa niya sa krus, tayo, we are saved by grace through faith. Sabi niyo, ligtas ako sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil ako'y nanampalataya. Yun lang. Hindi mo na kailangan magpenitensya. Hindi mo na kailangan mag-abulo. Hindi mo na kailangan, ikaw ay maging doktor at magtayo ng ospital. Maging medical misyonero sa ibang bansa para ikaw ay pumunta sa langit. Hindi na. Pero ito ang pumasok sa kanilang sa iglesia. Na tayo hindi ligtas sa ginawa ni Jesus sa krus, kundi pati na yung gagawin natin. Hindi totoo. Hallelujah, mga kapatid, hindi nakapagliligtas ang mabubuting gawa. Sabihin nyo, amen. Hindi nakapagliligtas ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa, bunga yan ng iyong kaligtasan na ikaw nakikristo na. Amen. Hallelujah. Nagpatotoo ko sa barbero. Hallelujah. Amen. Siguro nagalit sa akin. Hallelujah. Amen. Siya naman na nagtanong. Amen. Hallelujah. Siguro hindi na ako makaalis. Amen. Hallelujah. And so, sabi ko, hallelujah. Sabi niya, paano ka naging pastor? Ayan. Sabi ko, alam mo, dati akong drug addict. Amen. Hallelujah. Sa maikling panahon, hallelujah, nagsawa na ako sa mga kalokohang ginawa ko. Amen. Nagnanakaw na ako. Ang sama ng pakiramdam ko na. Hindi ko na makaya. Di ba? Hindi ko na makaya.
Tinangka ko magbago. Amen. Hallelujah. Balik na naman. Si Brother Ding ang, hallelujah, witness. Babago na ako, nagbabasa na ako ng Bible. Hallelujah. Nilayo ko sarili ko sa barkada, yung matatanda. Amen. Hallelujah. Amen. Si Ding na kasama ko, amen, para mas bata sa akin niya, mas malaki impluwensya ko. Pero ang nangyari, hallelujah, may napagtripan kami sa Rizal High. Napagtripan kami, pinaligyan kami ng 10 maliliit. Kasi ano na ako nun, 4th year na ako. Di ba? Parang 4th year na ako. Malaki na ako. Sabi ko, sinuntok ako, buti nasa lag ko. Nagulto. Sabi ko, sino kayo? Hindi ko kayo kilala ha. Nakasama ko si Brother Ding. Sabi sa akin, uy, sabi, pinag-iinitan mo, gusto mo rin set up mo raw ako. Sabi ko, hindi nga kita kilala eh. Ako biglang, susugurin na kami. So humugot ako ng sinturon, yung bakit, ginanong ko. Gano'n, nagbukas. Sabi ko, Ding, takbo! Nasuntok ka ba sa batok? Nasuntok sa batok. Boom! Pero tumakbo na kami. Hindi, nakalimutan ko na talaga, ayoko na bumalik sa kasalanan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pero isang nagbasa ako ng Bible, lumabas ako, tinambay ako, sina OG na, wala ka nun eh. Sina OG, mga bata na naman, sina Bobong, si Bobby, nandun. Dumating si Marcos Cruz. Sabi, daming kasama. Pare. Sabi sa akin, na-set up ka ba sa high school? Sabi ko, oo, kaming dalawa ni Ding. Sabi, ako may nagmamayabang dito na siya raw ang nag-set up sa iyo. Gusto ko na mabuhay. Nuwala yun na, bumalik yung matatanda akong kabarkada. Sabi, nandito, nagyayabang. Sabi, binagmalaki sa akin. Kaibigan ko yung barkada ko, ka-eskwela ko mula grade 1 hanggang grade 6. Hindi siyempre, nagsumbong sa akin. Nako, pagdating niya, kasama na mga tropa. Sabi, tama-tama, nandyan yun, no? Sa Purok 5. Kausap ni Itok. So, tinignan namin, sinilip namin, nandun niya. Pauwi na, papunta, nakabisikleta. Tinukso naman ako ng Diablo. Sige, abangan natin dito. Bumigay ako sa tukso. Ginulpi namin. Hallelujah. Balik na naman ako, pare. Balik na naman. Hindi ako makapagbago. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nung pumunta ako sa church, hallelujah, mga a year and a half later, sabi ko, Panginoon, hallelujah, komunyon, tatanggapin ko to kung babaguhin niyo po ako. Baguhin niyo buhay ko. Amen. Alam niyo, kahit yung maliliit na panalangin natin, dinidindig ng Panginoon. Lalo na sa pagbabago. Binago ko ng Panginoon. Hindi nagtagal, pare. Hallelujah. Nalinis ako, naglilingkod na. Kasama ko na sina Apollo, si Joel, si Joby. Hallelujah. Punta kami ron. Si Roger. Hindi ako sa Panginoon. Hanggang makaalis. Hanggang paalis. Nahihila pa nga ako eh. Pare, despedida sa akin. Hallelujah. Inuman. Hititan ng marijuana. Pagtatanayan talaga, tropa, ang hirap. Pero nilayo ako ng Panginoon. Amen. Dinala ako sa Amerika. Praise God. Kasi sabi ko, Panginoon, baguhin mo. Amen. Dinala ako ng Panginoon sa Amerika. Naglingkod ako, walang tigil. Napunta ako sa Air Force. Sabi ko sa kanya, sa barbero, doon ko nadama ang tawag ng Diyos sa buhay ko. Kaya ako naging pastor. Bakit mga kapatid? Kasi nga, amen, oo, maraming manlalamig dahil sa kasalanan. Sasama ng sasama. Pero nasa sa atin mga kapatid kung pananatiliin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating puso at buhay. Para ang pag-ibig natin, amen, patuloy na mag-alab. Ating pananampalataya kay Jesus, patuloy na maging maapoy. Yan ang nangyari sa akin. Tayo'y ligtas, hindi hallelujah sa ating mabubuting gawa. Yan ang magiging epekto. Hallelujah, kapag tayo, amen, hallelujah, nasalitaan ng mga maling relihiyon, mga bulaang propeta.
Mag-ingat tayo, sabi ng Panginoong Hesus. Nasa mga huling araw na tayo. Bantayan natin. Sabi nga nung kanta, isang paboritong kanta sa araw-araw, halos pinakikinggan ko yun. Hallelujah, hallelujah, advice sa kanyang kaibigang kapwa niya, Kristiyano. Don't let your heart be hardened. Don't let your love grow cold. Make it always be childlike. Make it, hallelujah, never grow old. Sabi, hallelujah, sabi wag mong patigasin ang iyong puso. Wag mong hayaan, hallelujah, na iyong pag-ibig ay manlamig. Panatiliin mong parang bata. Di ba, malambot, madaling pagsabihan, madaling turuan. Hallelujah. Hallelujah. At wag kang para bang nagiging matanda na, kundi sariwa. Amen? Alam nyo, pag kinakanta ko yan, personal, parang panalangin ko na sa Diyos. God, don't let my heart be hardened. Don't let my love grow cold. Make it always so childlike. And make it never grow too old. Amen? Huwag mong patandain. Puso ko. Panatiliin mong parang bata. Yan ang kailangan natin panalangin. Amen. Hallelujah. Para manatili tayong maapoy. Hallelujah sa ating pananampalataya at pag-ibig kay Jesus. Tayo yung mukot manalangin. Mga matay nakapikit, muli na kayo ko sa dakong ito. Oo, mga kapatid, hallelujah, nasa mga huling araw na tayo. Nung sabihin ito ng Panginoong Hesus, that was 2,000 years ago. Kaya mga kapatid, mas malapit na ang katapusan. At nakikita na natin na mas maliwanag ang mga tanda na kanyang ibinigay sa atin. Sabi, huwag tayong magulumihanan. Hallelujah. Hindi pa ang wakas. Pero, hallelujah, bantayan natin, ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating puso. Sapagkat ang mga bulaang propeta ay darating mandaraya, manloloko, kahit na, hallelujah, ang mga pinili, sabi ng Panginoon. Huwag nating hayaan ang kasamaan ng sanlibutan ito, ang sanlibutan ito na palimigin ng ating pag-ibig. Mga matay na kapikit, uli na kayo ko sa dakong ito, maaring narito ka kapatid, hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos ngayong gabi. Ang iyong relasyon sa Kanya, binanggit natin ang kasalanan, katampalasanan. Amen? Tayong lahat may bahagi. Bakit ang mundong ito ay magulo? Magulo ang mundo, maraming salot, maraming giyera, maraming napapatay, at iba-iba pang krimen. Hallelujah, hindi natin, pwedeng sabihin na wala tayong bahagi dyan sapagkat tayo man ay nagkakasala. May bahagi tayo. Maaring ngayong gabi, may nadarama mo na baka magulo ang buhay mo, ang iyong pamilya dahil sa mga ginagawa mong hindi tama sa harap ng Diyos. At yan ay nagiging conviction sa iyong puso. Katulad ng aking karanasan. Nagugulo ang aking pamilya dahil sa aking addiction sa droga. Nakita ko yun. Yun ay paraan ng Diyos na kausapin ako na ako'y magsisi ng aking mga kasalanan. Maaaring ngayong gabi, gusto mong gawin yan. Nasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, palayain mo ko sa aking mga kasalanan na nagawa ko laban sa iyo. At Panginoong Hesus, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Gusto mo yan sa iyong sarili ngayong gabi. Gusto kitang ipanalangin. Pastor, ipanalangin niyo po ako. Kailangan ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Gusto kong magbalik loob sa Kanya. Gusto kong maranasan muli ang Kanyang pag-ibig at ang pag-ibig ko sa Kanya ay makita niya. Mga matay nakapikit, huli na kayo ko, ikaw yan. Itaas mo lang ang iyong kamay. Papanalangin kita. Pastor, panalangin niyo po ako. Ito po ang aking kamay. Meron ba rito ngayong gabi? Meron ba? Hallelujah. Kapatira na gusto magbalik loob sa Panginoon. Humingi ng tawad.
muling tawag, ako yung pastor, ito po ang aking kamay. Hallelujah. Tayo tumayong lahat. Buksan natin ang altar. Hallelujah. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Panginoon, wag mo pong hayaan na ako'y madaya, na ako ay magayuma ng sanlibutan ito, ng mga bulaang propeta, ng mga bulaang guro na nakikita mo ngayon sa media. Huwag mong hayaan, Panginoon, na dahil sa kasalanan na nagiging talamak, na ang puso ko'y manlamig, na ang pag-ibig ko sa iyo ay manlamig. Kundi, Panginoon, lalo na pag-abuyin mo, pag-alabin mo ang ating pag-ibig sa isa't isa. O la marashiko rabasanda la 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 marasanda de kia habarishanda kunda la la marashanda. Separate The bridge was far too wide, but from the other side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul for the first time I had owed. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Tumayo tayong lahat. Ulitin na, you took my place. You took my place inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, but you walked right out again. And life has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you,
Purihin at palakpakan natin siya, pasalamatan natin siya sa kanyang banal na dugo. Jesus, 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 Jesus. Salamat, Panginoong Hesus, ikaw ang aming tagapagligtas, manunubos, Kordero ng Diyos na nag-alay na iyong buhay doon sa krus. Salamat sa iyong makapangyarihang dugo na ipinahid mo sa amin. Ngayon kami malinis, banal sa iyong harapan, o mapagmahal na Ama. Panginoon, yan ang pinapahid ko sa iyong mga anak na narito sa bawat isa sa aming puso at isipan. Bantayan mo kami, Panginoon, sa pandaraya ng sanlibutan ito ng diablo na aming kaaway. Ang kanyang mga instrumento, ang mga bulaang propeta, bulaang guro, Panginoon, hallelujah, na lalong dumarami at nangangalatan. Panginoon, bantayan mo kami. Huwag mo po kaming hayaang mahulog sa mga tukso, kundi sa mga pagsubok, Panginoon. Hallelujah, sa mga apoy na aming pinagdaraanan, patuloy mo kaming dalisayin. Ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming, hallelujah, Panginoon, pag-ibig sa iyo, patuloy mong gawing maalab, Panginoon. Maging kagaya na iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na inalay mo ang iyong buhay para sa amin. Mga makasalanan, ganun din, Panginoon, tulungan mo kami na kung paano mo ibinigay ang iyong buhay para sa amin, ay maiyalay namin ang aming mga buhay para sa iyo. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kapurihan. Panginoon, patuloy mong tagpuin ang mga pangangailangan na yung mga anak na narito, bawat isa, pati na ng kanilang mga pamilya, mula sa material at pinansyal. Ganon din, Panginoong, kalusugan, kalakasan, kapangyarihan ng Espiritu Santo ang sumakanila. Gawin mo sila, Panginoon, na makapangyarihang instrumento sa iyong kamay. Gawin mo silang mabubunga, sariwa, Panginoon, maapoy, hallelujah, at maging buhay na patotoo sa madilim na sanlibutan ito. Ito pong aking dalangin at ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, Panginoon, lahat ng kaluwalhatian at lahat ng pasasalamat. Sa napakatamis, napakakapangyarihan at napakadakilang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Doon po sa mga kababaihan na gustong Amen. Hallelujah. Sumali sa mini